Siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo, kaya kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, negative 20 na eh. So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya? Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga iba ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Road and Highways. Kaya madali silang ng pundo eh, dahil bayad lahat. So, sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na kontraktor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo, kaya kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ng totoo, siya ang sinampa ng kaso dahil ayaw niyang bumaliktad. Siya sabi ang totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun, so may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yung nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So, ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung sa ICI against to President, pinapakancel, ganun. Kasi sabi Pinapakancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwede ibigay yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo, totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh.
May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Eh, siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa niya yan nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakita tao lang yan. Oo. Kasi... Korupsyon. Mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, Tinalo lagpas na ngayon. Lampas 3 na. taon pa lang. Kaya dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. Tsaka yung sinasabi nyo dun sa isa yung interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala. Diba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya. Parang alam mo yun, yung dead man na. Yun nga nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, inisnab na ako. So iniisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So pinag-aralan ko, kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. So ito Mabubuo po, ko yun. Ano. sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney, si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi iba eh. Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa kaka-record, siya nagsasabi na walang alam si Marcos. Yung dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Liviste. Eh, problema na niya yun. Eto Manong, total, di ba, sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr., lalong-lalo na nung halalan, isa kayo sa tumulong sa kanya, para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakitang video. Ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga... Ano niya, February. May video ulit? Kaya yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against graft and corruption,